Okay guys. So, kumusta po yung mga restrict? Wait lang kuya. Relax ka lang. Relax lang. Sa'yo ako. Kalma ka lang. So yan, meron naman tayo next video ni Kuya Takeru Miyamoto. Guys, follow nyo siya. Oh, follow nyo siya. Sabi naman din niya. Sobrang dilim kasi ng ano po. Pero, kaysa naman maglagay ako ng halo na naman. Parang ano. Pero ganito na lang. Tsagaan nyo na lang to guys. Anyway, marami naman tayong second emotion ngayong araw. So, anyway. Yan. Ito naman yung maging content niya dito guys. Di ba may yung bank deposits daw, may mga joint account daw si Digong at si Sara Duterte. Oh, dito na natin malalaman kung anong progress doon. Oh, go. Take it. Twice. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, confirm po yung mga tinatagong bank accounts ng pamilya Duterte. Kasi po, ito po, nag-trending na naman po kasi itong picture po na to na meron pong nagbigay po or nag-deposit ng pera dun po sa mga sinasabing bank account ng mga Duterte. Oh my God! So, ito pakita ko ulit ako eh. So, makita natin dito na yung number po, yung bank account number is 4433-0695-39. So, may nag-deposit po na 500 pesos. So, ang nakalagay po sa bank account, Rodrigo Roa Duterte, kaya Sara Duterte. So, ano bang point ko dito na kababayan? Hindi po kasi tatanggapin ng bangko yung pera at saka yung deposit slip kung hindi po existent yung bank account. Yan. So, ibig mong sabihin, kuya, yung dinepositan na yan yung mga alleged account na sinasabi ni Sara Duterte na possible non-existent daw. Pero may nag-try na mag-deposit ng 500. Tapos pumasok siya. Of course, if non-existent yan, automatic, hindi dapat pasukan ng pera yan. Generous sa 500 So ngayon, sinungaling dito si Sara Duterte yes. at si Digong nung tinatanggi nga po nila na totoo yung bank account. Kasi sabi nga po ni Sara dito, hindi daw po ito totoo. So babalikan natin yan mamaya, So bago natin puntahan ulit yung topic na yan, go. Pag-usapan muna natin yung reason kung bakit tinatago po ng mga Duterte ang mga bank account po na yan. So itong mga kababayan, ito po, sulat po ito ni Edwin Matibag. So sa inyo lang ako na mag-a-adjust, pero dapat na kami. Siya po ang dating kaibigan ni Duterte na appointe rin po sa gobyerno ni Digong. So sabi niya dito sa Daily Tribune, okay, it is clear as day that Duterte forces are pulling out all the steps to derail the impeachment process against Inday Sara. As I stated in the previous issue, Sara is sweating bullets and is in panic mode, fearing that an impeachment trial could expose her bank accounts and outcome that would spell game over for the bully. Yan. So sabi nga po ni Edwin Matibag na kaibigan nga po ni Digong dati, ginagawa po lahat ng kampo ng mga Duterte para po huwag pong matuloy ang impeachment trial. Yes. Para din po, hindi po mabuksan yung mga bank accounts po na yan. Kasi once po na nabuksan po yan, bistuhan na po. Bistuhan na po ito. Actually, pag ito po nabuksan, kasi pag totoo mayroon talaga mga anomalya sa bank account ni Lola mo, Lola Sara Duterte, automatic na. Alam natin. Hindi lang siya may impeach, guys. She can also be positive sa criminal cases. At yung kakagalit, kasi ang dami mga Duterte na naniniwala sa kanya. DDS pala. Go. Itong mga bank account na to, at kayong mga DDS, kayong mga Duterte supporter ay patuloy pa rin po na sumusuporta sa mga Duterte po na yan, hopeless na po kayo, mga buwakan ng ina kayo, tanga-tanga kayo. Ayun na po ibig sabihin nun. So ngayon mga ka-streetwise, ito gusto kong sabihin ito si Edwin Matibag, Melvin Matibag pala. So si Melvin Matibag, abogado rin yan, Okay. Si Melvin Matibag din po ata yung nag-file po ng what you call this ng disbarment
kay Harry Roque. Sabi dito, okay. Okay, ang tag-click ka. Hindi ko mabuksan. Yung nasabi dito Sara Duterte and her minions are employing the well-worn playbook of the simultaneous use of diversion, deception, and legal maneuvering, all designated to manipulate the political narrative to their advantage. Oo nga naman, di ba? Lahat po talaga ginagawa na po ni Sara, pati po yung kanyang mga aso, para po matwist yung narrative. Di ba, regarding po sa impeachment. So, una dito, di ba, first of all, the famed criminal lawyer, attorney Fabio Topacio has been busy the past 2 weeks filing bite-size, di ba? Counter complaints against House leaders at Ombudsman. It is classic move, accuse the accusers, spread the blame, and create enough chaos to confuse the public. Di ba? So ito tandaan nyo galing ito itong statement na to, galing ito sa kaibigan ni Digong dati. You know the reason behind kaya yung Sara nyo guys, well, technically Sara pa rin naman natin siya. She's still our vice president. With due respect po, sa ganitong mga sitwasyon, alam mo you have to defend yourself. Alam mo talaga, hanggat kaya mong iiwas, siguro maybe possible is may mga tinatago siya doon sa bank disclosure, dun sa bank accounts niya, di ba? For disclosing it, well, definitely magkakaroon siya ng marami-raming kaso plunder. So I believe hindi lang yan milyones, billions. Kaya dun sa sinasabi niya, bakit naman ako magnanakaw ng milyon-milyon, billion yung nakawan? Would that be a correct argument? No. As vice president, you don't normalize saying that. No. So again, either pinoprolong or binibigyan nyo ng issue para yung Supreme Court naman kahit papaano bigyan ng oras yung pagbabasa instead of supporting the impeachment. Well, alam naman natin, legally, the Supreme Court should support. Pero pag may mga ganitong distraction, the Supreme Court will also be confused, diba? Also be confused. Ito naman si Chess Escudero. Support mo na. Diyos ko naman. Recess pa. Saka ka na mag-recess. So, pinapababa mo yung yung credibility mo when it comes to understanding and executing the word forthwith. Di ba? Perfect tayo dun, Go. So, matagal na parang style ng mga abugat. Ang ganda. Yan. Yung blame the accuser para po makonfuse po yung mga taong bayan. Diba? So, pag-file nga po ng kaso sa House, pag-file nga po ng kaso sa Ombudsman, diba? Para po kay Martin Romualdez. Yes. So, parte lang po yan ng diversion. Diba? So, ngayon, sabi po dito. Baka mga hindi nyo pa naintindihan yung sinasabing diversionary tactics na yan. So, if meron ng isang kaso nga magtatagumpay, in order for you to prolong the process, the system, hindi siya masyadong fokusan, kailangan mong gumawa ng another scene na kung saan, dun muna gagamit by the use of media or social platforms, mas madadivert or maililihis yung focus. Ganun. Ito malapit. Then there's the use of troll farms to manufacture public support. Sara Duterte herself orchestrated this, pretending to discourage supporters from attending street rallies and urging them to work and protest on social media. The truth, her camp continues to struggle to muster warm bodies for street demonstrators. Meanwhile, service confirmed that most Filipinos favor for her impeachment. So ngayon na kababayan, alam nyo kasi, yung sinabi nga po ni Sara Duterte, na wag na tayong mag-rally sa labas, alam niyo ibig sabihin nun, hindi na po kasi kaya ng mga Duterte na mag-conduct ng rally. Kasi po, tuwing nagkakandak po ng rally ang mga Duterte, nilalangaw lang po. Ang pumupunta lang dito is yung mga vlogger at saka yung mga bayaran nilang supporter. Hindi nga supporter yung iba yan, binayaran lang Diba? So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, diba? Lahat po ng
kabulukan, lahat po ng talunin lang, ginagawa na po ng Duterte camp para wag lang daw po matuloy ang impeachment at saka makontrol pa rin po yung narrative. Yes. At alam naman natin. So, ikakat na natin dyan kasi ang haba-haba pa niyang sasabihin ni Lolo mo. Anyway guys, ang basic lang naman ang pinag-uusapan natin dito regarding dun sa disclosure of the bank accounts. So, basically, di ba, nabigyan ng pagkakataon yung isang tao na mag-deposit ng 500 pesos dun sa account number and the name under the specific bank. So, ngayon, pumasok siya. Di ba? So, that's the reality. And that's the truth. So, truth. Kung ayaw nating maniwala, di kayo mag-deposit. O, isipin mo, mag-deposit kayo. Ilan ba yung Duterte supporters? O, allegedly, 32 million. O, tagpipiso. Bigyan nyo si Sara nyo. So, maybe, another diversionary tactic na naman yata yan. So, pinapakita doon na, mapapasukan siya. I-try nga natin yan. O, tagpa 500 pesos din kayo. Di ba mga, ayaw lang sabihin yung word, pero nakakagigil kasi kayo. Guys, ganun lang yun. Para-paraan lang tayo, guys. So, nagkakaroon tayo ng bridge dito kay lola mo na masapul, di ba? So, support the opening or disclosure of the account. Kapag na-impeach siya, or kapag nagkaroon ng proceedings na po dito sa Senate, automatic na yan. Wala na siyang immunity when it comes to bank secrecy. O, di ba? Hindi na yung ganun, B. Huwag na tayong magmaang-maanga na Sara Islay pa rin. Mga, mga minions. Mamulat na kayo, guys. Ano ba yan? Nakakagigil kayo. I'm not pro PBBM. Pero, since he is the head, wala tayong dapat gawin is to support the government. Guys, yung utak na tumatakbo sa government, hindi lang naman lagi kay PBBM. Guys, kung meron lang kayong puso, kayo pala. Kasi meron ako 3. Charot. Guys, kung meron kayong puso, you can freely search for the achievement of PBBM. Ang dami na Diyos ko. And then, napaka-democratic ng mindset ni PBBM. It applies po how our government works. Di ba? Ang dami-daming mga ginagawa. Kahit sa pagsasalita na lang, guys. I know most of you will not benefit from what I'm telling. Pero, most of you can relate. Lalo na yung mga anak, hindi ko naman sa ginagamit yung anak and I don't divert the issue, guys. Ang pinuno nyo pala mura masyado. Diyos ko, it's not an expression at all. They are normalizing and they are inflicting it to those, sadly, young generation. So, hindi na dapat ganon. Nakakagigil na pag ganyan, guys. Gusto nyo magigil ako? Nakakagigil. So, sana, kasi grabe na to, kung sakaling mabuksan na yung accounts at mapatunayan ang daming anomalous activities. Crap, tas maniniwala pa rin kayo? Diyos ko, Lord. I hate Philippines. Now, I'm thinking na lahat ng mga taga Davao manipulated. Most pala. Hindi naman lahat, ang dami kong friends na taga Davao, but they are thinking straight, they are thinking intellectually, emotionally, morally, spiritually, religiously, lahat ng adverts, guys. Okay, so, ngayon, babay muna. Marami pa akong i-showcase na mga contents. Wait lang. My name is Normita. Ang ganda ng pangalan kong Normita Virgin.